Good morning everyone. Happy Sunday po. So yan, medyo tumigil na yung bagyo dito sa amin, sa Ibaan, Batangas. So, naisip ko lang, nakakabahala na din ngayon yung panahon ngayon. Ang dami na ng krimen. Yan. So, yung iba, diretso pa rin ang buhay kahit na meron pang mga ganitong pangyayari. Siyempre, kailangan natin magpatuloy. Pero yung iba hindi nila naiisip, yung iba puro pera, pagkita ng pera, yung mga ginagawa ng iba, ng ilan. Pero hindi, kasi yung pera nawawala yan, mawawala yan. Mag-ipon man tayo ng maraming pera, maiiwan lang din natin yan sa mga mahal natin sa buhay, sa mga taong maiiwan dito sa mundo. So, for now, yan, yung pera, yung mga pinaghirapan natin, hindi natin siya madadala sa kabilang buhay. Kaya naman yung gusto kong i-share sa inyo na kahit gaano pa kadami yung ating maipon na pera, walang saysay yun kung hindi natin kilala si Kristo. So, sino ba si Kristo? Siya yung anak ni Lord. Siya yung anak ng Panginoon na nagpakababa. Bumaba sa lupa para ikaw at ako ay maligtas. So, paano ba tayo maliligtas? So, nasa Bible, tayo po ay manampalataya, tanggapin natin si Jesus na siyang tagapagligtas ng ating buhay. Dahil sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for you and me, yan, shall not perish, but have eternal life." So, yun. So, ano po bang mag-way para tayo po ay makarating sa kalangitan, sa kabanalan ni Lord? So, dun lang po tayo sa ating Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus. So, sinabi na po yan sa Bible na kahit ah, na ang tanging way lang ay tanggapin natin si Jesus na siyang tagapagligtas ng ating pong buhay. Kaya naman ngayong umaga, inaanyayahan kita sa isang panalangin. Sana kahit alam ko kahit tayo meron pagkakamali, pagkakasala, tanggapin lang natin sa sarili natin na tayo po ay nagkakamali, meron tayong mga nagawang pagkakasala. Humingi lang tayo ng kapatawaran kay Lord. Pero hindi ko sinasabi na gawin nating license yun, na tayo po ay para gumawa ng kasalanan, ay alam nating pinatatawad tayo ng Lord. Pero si Lord po, hindi kagaya ng tao. Si Lord, bukas ang palad niya para tayo ay patawarin. Maging sincere lang tayo. Maging wag pa ulit-ulit. So, syempre, nakakapagod naman yung paulit-ulit. Kaya naman tayo po ay manalangin. Father God, in Jesus' name, marami pong salamat sa pagkakataon ito, sa araw na ito, na muli po Lord God, kami po ay lalapit sa iyo. Salamat po Lord, sa napakagandang panahon na ito na binigalob niyo sa amin. Salamat Lord, bagaman nagkaroon po ng bagyo, hindi niyo po kami pinahintulutan ng mapahamak. Lord, marami pong salamat at patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkakasala. Ito man po ay inisip, sinalita at ginawa. Ngayon po Lord, sa nanonood, sa nakikinig ng mga video na ito, nawa po Lord, buksan niyo po yung kanyang puso at isip. Nawa po Lord, ah, i-open niyo po yung kanyang pong sarili para ikaw Lord God, ang tanggapin niya sa kanyang buhay. Kaya naman po ikaw ay na rin nakikinig, ah, sumabay ka sa gagawin kong panalangin. Amang Diyos, natanggap kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos na tagapagligtas. Binibigay ko na po sa iyo ang aking buhay. Nawa po Lord God, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag mo nang hayaang mabura. Tinatanggap kitang lubos sa aking buhay. Tunay nga po Lord at pakalinisin niyo po ako ng iyong banal na dugo at ng Espiritu. At huwag mo nang hayaang magkasalang muli. In Jesus' name. Kung sumabay ka sa panalangin ito, ikaw ay mahal na mahal ni Lord at ikaw ay ligtas na. In Jesus' name. At huwag nang muling bumalik sa pagkakasala. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you po for watching.